Magkano inaabot mo pag medyo magpapiyansa ng drugs and carnapping? 5,000 po pagka drugs or carnapping. Okay. Pag ibang cases po, 2,800. Kay Supnet ba to binibigay niya sa itaas niya? According po sa kanya, ibinibigay po kay Hepe. Ano nagtulak sa'yo? Ba't ka dito pumunta sa bitag? Natatakot po ako na So humihingi ka Patayin ng po proteksyon? ako. Opo. Parang sa'yo, wala ka ng kapanapanalo rito? Desperado ka na? Pero nung nalaman po ng mga pulis na nagreklamo po ako, Sa IS? opo, Anong ginawa? marami po tumatawag sa akin at pumupunta po mismo sa bahay namin. Sinasabihan po ko na delikado daw pong banggain yung Hepe dahil malakas daw po yun sa RD. Sino ba naman ang lukot may sira sa ulo, babanggain, para sisirain, dudungisan yung sinasabing prosinto? May kasabihan, when there's smoke, there is fire. Tutulong kami sa iyo. Ipapabot namin to sa kataas-taasan. Pag ikay pinolygraph test ko, kayong dalawa, at may mga tanong para doon sa sinasabing tamang paggawa ng polygraph test, sa palagay mo kaya ikay papasa? Opo, totoo po lahat ng sinasabi ko. Dumulog po ako sa bitag po dahil nakakaranas po ako ng harassment sa mga pulis po. Kami po ay authorized bail bond agent po. Nagkaroon po kami ng problema lately po sa chief jailer po na si Ma'am Supnet po dahil po di umano po inutusan daw po siya ng Hepe na taasan po yung singil niya. Doon sa huli ko pong iproseso na kliyente, ang SOP po namin dati binabayaran is 2,800 po para sa ibang cases. Pero ang order daw po sa kanya ng Hepe niya po ay gagawin na raw pong 7,500 ang singil po sa SOP ng drugs po at saka ng carnapping. Bukod po doon, inutusan niya po yung isa niyang tauhan na job order na ang pagkakakilanlan po namin ay si Gaga at sinabi po sa amin na ultimo raw po magtinda ng pagkain sa mga dalaw ay bawal na po. Hindi na raw po kami pwedeng tumungtong sa istasyon at kung maaari ay isara na raw po namin ang aming tindahan. Umaasa po ako na sa pagdulog ko po sa bitag po kay Sir Ben, matitigil po yung mga pananakot po nila sa amin. Magandang umaga sa inyong dalawa. Good morning po. Okay, yung bail bond ninyo, kapag may pinalalaya, pwede magpapiyansa, pupunta sa inyo. Sa opisina po. Sa opisina ninyo. Ngayon, sa tuwing may pagpapiyansa, magbibigay kayo ng lagay. Opo. Magkano binibigay niyong lagay doon sa sinasabing SOP na hinihingi ng mga pulis dyan sa lugar ninyo, San Jose del Monte, Bulacan? Noon po, pagka drugs po at carnapping, 5,000 po per case. Kanino yung binibigay yung 5,000 na to? Kay Ma'am Supnet po. Sino si Ma'am Supnet? Siya po yung jail officer po. Bakit nyo sinasama rito yung pulis? Ba't nyo sinasama yung chief of police? Sa huling transaction po sa kanya, sinabi niya po sa akin na kulang Sinong niya? ni Ma'am Supnet. Alright, si Supnet. Magkano inaabot mo pag medyo magpapiyansa ng drugs and carnapping? 5,000 po pagka drugs or carnapping. Okay. Pag ibang cases po, 2,800 po. Sa mga hindi carnapping or 2,000? 800. 2,800. So, kay Supnet ba to binibigay niya sa itaas niya? According po sa kanya, ibinibigay po kay Hepe. Bakit ka nandito sa akin? Sa huling transaction ko po sa kanya, nagbayad po ako ng 10,600 para po sa 3 kliyente po na lalaya under po dun sa proseso ng stronghold. So parang ibig sabihin sa isang drugs 5K. Opo. Tama? So yung isa yon, isang lalaya ay 3, yung dalawa. 2,828. So 2,828. So magkano lahat yon? 10,600 po. Ba't nakulangan pa? Eksakto naman ang bayad mo. According po sa kanya, tinaas na raw po ni Hepe ang singil po sa drugs at carnapping. So ibig mong sabihin walang abiso man lang, magkano na? 7,500 na daw po ang dapat naming ibayad. Kung sa 7,500 pumayag ka, Wala po kong choice. Ang pakiusap ko lang po sa kanya nung araw na yon. Maaari po ba na sa susunod na kliyente na po natin i-implement po yung bagong patakaran? okay. Magagalit daw po si Hepe sa kanya. Ang nagsabi sa iyo sino? Si Ma'am Supnet Si po. Supnet. Nakakausap mo ba yung hepe? Hindi po. Bakit ka naiiyak? Nung nireport ko po yan sa opisina po namin sa Malolos, pinayuhan po ako ng boss ko na magpunta po sa IAS. Sa IAS. Opo, at magreklamo. Okay. Pero nung nalaman po ng mga pulis na nagreklamo po ako, Sa IAS?
Opo. Anong ginawa? Marami po tumatawag sa akin at pumupunta po mismo sa bahay namin. Sinasabihan po ko na delikado daw pong banggain yung hepe dahil malakas daw po yun sa RD. Sa regional director? Opo. Dinawat mo regional Na- director? Wala namang problema sa akin. Kahit na Delikado daw magsama-sama po yung pala itong buhay mga RD, ko. doon ka natatakot. Opo. Para patas at parehas, pakinggan natin, ha? Magandang umaga po sa iyo, Colonel Javier. Magandang umaga po, sir. Sir, medyo seryoso po itong akusasyon. Nung natanggap ko po yung notice galing po sa IAS, una ko pong hakbang dyan, nirelieve ko po si Sergeant Supnet bilang GL, yung ating custodial officer po. At nagpa-imbestiga po ako. Dahan. Una ko pong inimbestigahan yung pong mga kapwa niyang pinsadora. Okay. Yung mga pinsadora din po makasama yan po na parehas ng ginagawa. Kung tayo po ba yung pulis natin ito, ay ganyan nga, minihing si SOP. Wala po tayo nakitang ganun na feedback. Kato na, meron po sila mga salaysay sa atin. May po sinasabi po niya na may nakungutong. Paano po tayo maghihingi ng pangutong kung kinukuha nilang dokumento sa atin? Sinasabi lang certificate of detention, mga libre po yun, thematic requirement po nila. Wala pong binabayaran kahit po sinong humingi nun sa amin na kailangan magpiyansa yung libre po yun na pwede pong lumapit sa amin. Kaya po, hindi ko po maintindihan kung ano yung sinasabi ni ano na nahihingi ng pera. Dapat ipina-interrupt niya yung polis natin, yung sana pinakamaganda niyang ginawa. Then yung pinapakita niyang dokumento na yung listahan di umano, nakita ko po yung fabricated po yun. Para sa akin po, sa pag-iimbestiga ko po, hindi ko po alam kung ano yung motibo niya para ganunin yung kapulisan natin. Nung nagtatabago lang po yun, si Subnet noon nilagay ko po na bilang custodial officer. At wala pong record yun. Kami po, wala rin po kami record ng extortion. Matagal na rin po tayo sa servisyo, sir. Alright. Sir, narinig ko po ang panig ninyo kaya hindi po talaga ako nagsasalita para mabigyan po kayo ng the due process and the right to be heard. Bago ka lang ba? 8 months na po ako 8 months. Opo. Balik tayo rito sa akusasyon mo ang pangungutong. Ilan na ba ang mga SOP na ibigay mo doon sa mga nagpiyansa? 11 pong kliyente na po Labing yun. Simula isang- po ng January 3, 2024 po. Kano nang naibigay mo dyan? Di 55,000. Tama? Yung iba po tig to 2,800. 11 nagpiyansa sa iyo. O iba-ibang case. Ilan doon sa 11 simula ng January na drugs and... Kasi sinihiwalay ko yung drugs and carnapping kasi mataas yun eh. Ang SOP roon, lumalabas ay parang sinasabi mo rito 5,000. Tama? Opo. Pag hindi drugs and carnapping, 2,800. Tama? So, babalikan natin. Sige, ilan doon ang, kung sa records mo, sa listahan mo, ang nagpiyansa, carnapping and drugs na doon sa 11 na yon, simula ng January 4. Sa drugs po namin, isa lang po. Sa 11. So, isa lang. So, 5,000 SOP. Okay. So, 2,800 doon sa sinasabing 10. So, pag titingnan po natin dito, lumalabas, 33,000 ang nabigay ninyo. Opo. Paano mo inaabot yung 33,000 na to? Kanino mo inaabot? Face to face po kay Ma'am Sup. Face to face. Paano mo inaabot kay Sa Supnet? loob po kami ng office niya. Kaya po that time, yung mag-aabot po ko ng pera po sa kanya para sa SOP po. Kung ikaw ang taga-abot galing sa kanya, di ba? So lahat-lahat na abot mo, 33,000 na. So, sa sumatotal, yung mga nakalaya na pagkatapos nagpiyanso sa inyo, sumatotal, nakapagbayad na lahat kayo ng Yes, po. SOP lang. Tama? Opo. So, ang naibigay mo na kay Corporal Supnet, 33,000. Yes po. Lahat-lahat. Hindi naman sabay-sabay yun. Hindi naman po. Siya po yung huli. Yung tinaasan na daw po yung... Yung tinaasan, bakit huli? Ikaw nakiusap ka? Opo. Pinatawag po niya ako. Sino nagpatawag sa'yo? Si Ma'am Sopnet. Bakit ka pinatawag ni Supnet? Dahil kulang po yung bayad ko po para sa drugs. Ano daw ang dahilan? Bakit daw nagkulang? Tinaasa na raw po ni Hepe. Si Hepe yung Singil. sinasabi niya. Opo. Kaya ka napunta roon. So, nakausap mo siya. Opo, personal po. Sa Sino, opisina niya po. Alas 5 na po ng hapon. Sinong kasama mo? Si Ma'am Sopnet po. Tsaka yung ang kasama ko pong pumunta doon, ako na lang po. May CCTV pa sa estasyon? Meron po. Malalaman to kung may CCTV at makikita naman siguro. Wala pa naman tayong, I don't know, kung depende. Kung ngayon ay tinatago na sa bawat presinto may CCTV Yes kasi. po, meron naman po talaga. Alright, sige. So, inaakusahan mo si Supnet na tinaasan daw ni Hepe yung kotong na kinakailangan. Magbayad kayo ng 7.5 na? 7.5 na raw po. Hindi na yung 5,000 dahil na. tumaas na. Yun ang dahilan kung bakit pumunta ka sa tanggapan ni Staff Sergeant Supnet. Opo. Para makiusap at sasabihin mo sa susunod na Opo. or nakikiusap wag muna. Nakikiusap po ko na kung maaari po, implement po niya sa susunod na kliyente na po. Ayun, lilinaw natin. Okay. Ano ang nagtulak sa iyo kung bakit pumunta ka ng Internal Affairs Service? Sabi ng boss mo? Or kusang loob lang mismo? O pumunta ka diretso sa IAS? Po, may ipoproseso po sana kaming kaso.
na ihahabol ko po bago magkaroon ng surety break. Ngunit hindi na po nila kami pinayagang magproseso. At Bakit? sinabi pong ban na raw po kami doon. Binand na kayo. Opo. Dahil po sa kulang daw pong 2.5. Ina-accredit ba kayo sa loob ng presinto? Opo. Tuwing accreditation, magkano binabayad niyo? Wala po. Basta't importante sa bawat papiyansa, pag drugs and carnapping, 5,000, pinaasa nila ngayon ng 7,500 na. Opo. E paano yung mga hindi drugs? 2.8 po. Colonel, medyo mabigat po itong akusasyon na to kasi tinitingnan ko yung oras, tinitingnan ko yung kanilang sinasabi at siyempre, alam mo, Colonel, bawat presinto may CCTV po tayo riyan. Opo, meron po. Makikita rin siguro papuntang mga tanggapan, kaninong opisina, makikita po natin yung kanyang pagpunta ron, which will corroborate yung kanyang sasabihin dito. Si Sergeant Supnet, matagal na po ba siya dito sa jail officer? Bago lang po siya, sir. Bago lang pala Opo. siya. Bakit ang lakas na loob kung sasabihin mo? Parang yun ang sinasabi ni Colonel. Kilala mo na ba to? Hindi po. Ano bang gusto mo mangyari dito? Una po, natakot po talaga ako nang sabihin po sa akin na delikado po yung buhay ko. Nakakasuhan daw po nila ako sa ginawa kong pagsusumbong. Bukod po doon, marami pong lumalapit sa opisina po namin na gusto magpaproseso pero hindi na po kami makatungtong. Okay. Well, may nagsasabi na matagal na raw itong kalakaran na to. Opo. So, bago lang para sa iyo to? Bago ka lang ba? Ngayon Opo, January 8 ka lang? months na po. 8 months ka lang. Sa linya ng telepono, sige, si Gemma Lucas, Regional Manager ng Stronghold Insurance Company Incorporated sa Bulacan. Magandang umaga sa iyo, Gemma Lucas. Yes po, sir. Ano ang masasabi mo rito? Paliwanag lang sa akin. Matagal pa itong mga SOP na to pagdating sa mga piyansa-piyansa na nanghihingi daw yung mga jailer o police station? Sila po, yung mga ahente po talaga ang nakakaalam ng kalakad dyan. Kami po kasi dito sa office lang po. Sila po nakikipag-transact sa mga police station. Hindi po kami ang nagbibigay, sila po. Itong kalakaran na to, nakakaabot sa inyo pero hindi naman kayo nagbibigay. Ang naiipit dito, sila ang nagbibigay. Opo, kasi po wala naman ho kaming maano sa kanila. Sabi ko nga sa kanila, talaga bang kalakaran dyan yan? Kasi naman ho, sir, siyempre buong Bulacan naman po kami. Yung iba naman po kasi mga ano rito sa Bulacan, hindi naman po. Bukod tangi ho talaga dyan sa San Jose del Monte na dati ho kasi nagsabi sila sa akin na, ma'am, ang laki po ng SOP rito, hindi po ba natin pwedeng babaan yung remittance? Sabi ko, tauhan lang naman din kami na may pinakapos naman din kami at yun talaga ang remittance namin. Paano namin bababaan? In short, ma'am, on the ground, sila po yung mga nagpapiyansa. Sila yung involved. Sila nagbabayad, hindi po inyong opisina. Di po. Nakakaabot sa inyo yan. Opo. Nung sinasabi sa inyo ng mga nagpapiyansa sa ibaba, ano pong ginawa ninyong hakbang? Nung dumating po kami sa larangan ng piyansa, ganyan na po talaga sila. Gaano na po katagal sa larangan ng pagpapiyansa? 9 years po dito sa Malolos. Sino-sino ba sa Bulacan ang tumatanggap daw ng SOP? Sino on the ground ang nagsasabi ng mga nagpapiyansa sa ilalim po ninyo na tumatanggap ng SOP? Yung po mga agent po ng mga San Jose. Sa San Jose lang. Wala po ba sa ibang mga tawag dito? Sa ibang mga munisipyo ng Bulacan? Wala po, kasi wala naman po mga nangihingi sa mga ibang bayan eh. Diyan So- po lang sa San Jose. So in other words, na-identify dito pagdating sa SOP, tanging San Jose del Monte, Bulacan lang, base doon sa pagre-report ng mga piyansador ninyo sa baba, na hindi naman kayo nagbabayad, kundi sa bulsa nila manggagaling ang bayad ng SOP. Opo, sa mga client po. Hindi ba kayo nababother, ma'am, na parang something is wrong, o tanging San Jose del Monte, Bulacan lang inarereklamo sa presinto? Sa iba, hindi naman. Hindi ba kayo gumawa ng hakbang to make sure na the welfare, yung kalagayan at kapakanan ng mga nagtatrabaho sa inyo, dahil nire-representa po kayo? Kasi po, sir, sa totoo lang po, natatakot po kami noon. Okay. Takot po kami, sa totoo. Alright. Naintindihan ko po. Ang tanong lang po ako. Sige, maraming salamat, ma'am. Balik tayo kay Hepe. Hepe, mukhang pagtitingnan natin, seryoso po to, Hepe, ano? Because accusation is identifying your city, San Jose del Monte, Bulacan. Opo. Nasa inyo lang, bukod tanging. Well, hindi kaya, Hepe, baka hindi mo nalalaman sa ibaba may nangyayari. Na kung minsan sa ibaba, may nagaganap at hindi pinaalam sa itaas at ang nalalaman sa itaas kapag may nangyari na. Na yung mga ibang piyansadora dito, na yung Sterling at saka Alpha Insurance, wala naman pong ganyan na akusasyon sa amin. Bukod tangi siya po, na hindi ko alam kung anong motibo niya. Siya lang po, kumbaga, marami ba kayong piyansadora dyan sa Tatlo po dito. SO? Meron po ditong Sterling saka yung Alpha Insurance din po. So ilan po ang mga insurance company dyan? Tatlo po yung nagpapas, pangatlo po siya. Tatlo. Paano, sir, pag naglabasan sa ibang mga baka natatakot lang sila. Unlike this one, nagipit ng husto kasi band na po sila. At the same time, sinasabi na rin ng kanilang
kanilang opisina na kung maaari, magpa-iyas kayo. Natatakot po sila, kaya nagpatulfo po dito. Hindi basta tulfo si Bitag pong nilapitan nila. Maganda nga po sana na pina-interrupt natin kung talagang may katotohanan. Madali po, sir, pag nag-interrupt, sir, pero it's not gonna be easy because from the precinct. Ganito po siguro ang aking sasabihin, sir, ano? Matatakot po talaga sa ibaba kasi in authority po sa itaas nila. I can just feel kung paano isang tao sa sobrang takot na sino ba naman ang lukulukot may sira sa ulo, babanggain, para sisirain, dudungisan yung sinasabing prosinto. Siya maliit lamang. Alam niyang laban dito talagang dihadong-dihado. Ika nga, sir, may kasabihan, when there's smoke, there is fire. So, this is a smoke na lumalabas po, sir. Hindi natin pwedeng pabayaan. Pangalawa, sir, siguro very simple ang puto, alam mo, sir, sa bansang Amerika, to be promoted, just to find the integrity of the person who is telling the truth. Sinusumiti po yung police involved na inaakusahan that he could undergo polygraph test for promotion purposes to find the integrity, not because iipitin siya. Naniniwala po ako rin. Sa palagay nyo kaya, sir, pag in-undergo natin ng polygraph test, yung dalawa, sino kaya sa palagay nyo papasa? Malaman po, yung pong harap nyo po magsisinungaling. So now you're saying you do not believe dito sa tao na to na lumapit sa amin. So ang gusto mong sabihin, itong lumapit sa amin, nilagyan niya yung sarili niya ng, kumbaga, isang paa niya nasa hukay na. Itong lumapit sa may sira sa ulo. Na ganun kalakas ang loob na parang alam niya, tatablahin siya, pwede siyang lumutang sa ilog, may alambre sa leeg, pwede siyang nakaplaster na hindi na ako uulit. Pwede po lahat na posibilidad na gagawin po natin dyan. Alam mo naman kasi, may mga ibang tao dyan na maaaring hindi gagawang pulis, pero mga terador. Alam po natin yan, sir. Wala po sigurong siraulo na yung self-preservation, nakakatakot magsalita. Ano ang nagtulak sa'yo? Ikaw, tatanungin kita. Ano ang nagtulak sa'yo? Ba't ka dito pumunta sa Bitag? Natatakot po ako na So humihingi ka ng patayin po proteksyon? ako. Opo. Kumbaga, parang sa iyo, wala ka ng kapanapanalo rito? Desperado ka na? Opo. Hindi kaya sinisiraan mo lang ang pulis dito? Wala po akong dahilan kasi doon lang po ako nakatira sa tabi ng may bahay po ako sa tabi ng istasyon. Ang lakas ng loob mo na parang itinaya mo na ang sarili mo. Nakuha mo? Opo. At hinahangaan kita. Yung mga taong kapareho mo, dapat binibigyan ng sinasabing witness protection kasi pwede kang targetin dito eh. Totoo. Patahimikin ka eh. Wala naman sigurong siraulo na gagawa ng parang ganito. Okay, sa linya ng telepono, kakausapin natin yung PD rito, si Lieutenant Colonel Relly Arnedo. Magandang umaga sa inyo, Provincial Director Colonel Arnedo. Magandang umaga din dito, sir. What can you say dito pagdating sa reklamo to, sir? Since napunta po sa IAS, hindi ko lang alam kung may na-file. May na-file na daw, sir. Saan kayo nagano? Sa regional, sa Campo Crame? Sa Malolos po. Sa Malolos daw, sir. Baka sa provincial po sa IAS, siguro ang may tutulong ko na lang po punta dito para malaman ko yung extent po ng kwento para mabigyan din ng kaukulang security kung kailangan. Okay, sir. Can I ask you a question, sir? O pwede? Yes po, yes po. Pwede po ba, sir, kayo na rin mismo magpadala ng investigator ninyo na apparently parang hindi nakaabot po sa inyo? Ayun po ang alamin natin po magpapadala tayo po ng investigator. Yan lang pong gusto namin, sir. Unang-una, sir, patutulong na rin po kami sa Bitag. Siguro dito sa parting to na mapanganib po ang tingin nila sa buhay nila. Anong gusto mo mangyari? Ikaw? Kung halimbawa pong may lalapit sa aming kliyente, kung maaari po na iproseso po namin nang hindi po nalalagay kami sa alanganin. Abay, sa parting to, ako magsasabi sa iyo, no? Totoo talaga? Opo. Kung ako sa lugar mo, hindi ako magiging kampante. Markado kayo. Maghanap ka na ng ibang lugar. Kasi giniba mo na to rito. This is tama naman ang ginawa mo. Meron at magagalit. Kasi binangga mo, nakipagdeklara ka ng giyera dito sa presinto, iha. Totoo Sobra to. na po kasi sila eh. Kaya nga, hindi ka ba pwede maghanap na lang ng iba? Okay lang pong hindi po. Huwag na lang po nila kaming takutin. Okay na huwag ka nang magpiyansa. Okay lang sa kanya, sir. Huwag lang takutin. Hindi ka nakakasiguro. May mga siraulo dyan. Hindi mo alam. Baka tirador ang titira sa'yo. Yun lang pong sinasabi ko, sir. Pwede pa po, sir, parang silipin na lang po to. Bibigyan kita ng number ko sa telepono ko, ano? Pag may kunting kaluskos. Sige, sir. Sige, maraming salamat po, sir. Usap po tayo mamaya ng konti, sir. Thank you so much, ha? Chief, makikiusap po ako sa inyo. Alam ko naman, nag-iimbestiga kayo at kayo pumaparing sa tao ninyo. Hindi kita pwedeng masisi. Ako naman, sir, balanse po ako. Pero sa aking pag-aanalisa, wala pong siraulo na babanggain po ang isang istasyon ng pulis tulad po ng San Jose del Monte, Bulacan sa isang taong nakatira malapit dyan. At ang gusto niya lamang, huwag siya malagay sa alanganin. At gusto niya lang mabuhay ng tahimik. Pakisabi sa mga tao ninyo, huwag bantaan to. Tutulong kami sa iyo. Ipapaabot namin to sa kataas-taasan. Pag ikay pinolygraph test ko, kayong dalawa,
Sa palagay mo kaya, ikay papasa? Opo, totoo po lahat ng sinasabi ko. Sa palagay mo kaya, pag sinalang natin si Supnet, magsisinungaling yon or magsasabi ng totoo? Nagsinungaling na po siya sa counter affidavit niya po. Ayun. Ito po ang nag-iisang pambansang sumbungan sa mga tao pong walang kalaban-laban, walang kaboses-boses, walang matakbuhan. Kaya kami po may tatak bitag, tulong, serbisyo, tatak Ben Tulfo. Ito po yung hashtag, ipabitag mo.